katunayan, halimbawa yung allowance po natin sa solo parents, isa tayo sa mga nauna sa buong Pilipinas na ipatupad ng batas na yun gamit ang pondo ng lokal na pamahalaan. Kaya ito ho ang bag ko para sa mga solo parent ng Pasig. Minsan sa isang taon, ang mga solo parent na babae na nireregla pa, malinaw, nireregla pa at nalulungkot, minsan sa isang taon, pwede sumiping ho sa akin. Yun nung interesado, magpalista na ho rito sa mesa sa gilid. Siyempre, kailangan din natin batiin dahil linggo po nila ngayon. At kailan ba yung Solo Parents Day mismo? Ngayon is Lunes, Solo Parents Day, pero buong linggo. Galing. Okay. Happy Solo Parents Day this week sa inyong lahat. Pero biro, bilang isang pinalaki ng isang solo parent din, kilala din naman po si Mami Ruby Rodriguez, si Mama Connie, alam ko yung sakripisyo ng mga solo parents natin na nagtatrabaho, may gawaing bahay, tapos nag-aalaga pa ng anak na napakahirap, napakalaking, yan ang pinakamalaking sakripisyo sa lahat. Kaya saludo po ako sa mga solo parents natin. At ngayong Solo Parents Week o Solo Parents Day, sana maging makabuluhan po ang linggo na ito. At alam niyo naman po, para sa mga solo parents natin, kung ano yung pwede nating itulong, kung ano yung pwedeng suporta ng lokal na pamahalaan, ginagawa po natin. At katunayan, halimbawa yung allowance po natin sa solo parents, isa tayo sa mga nauna sa buong Pilipinas na nagpatupad ng batas na yun, gamit ang pondo ng lokal na pamahalaan. At sana lang, maninit pa ulo mo, nasisilaw na po kayo. Alam mo, nakakatawa itsura nyo kanina habang nanunumpa. Para kayong hino-hold up, dalawang kamay na pataas. Pero sa mga solo parent po natin, hindi po, marami sa mga ginagawa natin ngayon ay bago. Di ba, Bang Cheryl, Bang Tess, sa mga solo parent coordinator natin, dito, iba't ibang samahan mula sa Santa Lucia, may Bunga at Manggaan. Manggaan po kayo, Manggaan. May iba pa po bang barangay? Nakakarita yan. Mula sa 3 barangay, hindi naman tayo magkakasya dito kung lahat-lahat talaga isama natin. Pero sana, habang ginagawa po natin ito, pinapatupad natin yung mga programa natin, yung mga bago tayong benepisyo, huwag natin ulitin po sana yung mga, ayoko naman sabihin pagkakamali, pero yun na nga, matuto tayo mula sa mga ibang sektor din. Yung mga sektor na mas nauna na ma-develop, ma-organize kaysa sa atin. Ang isa pong iiwasan natin ay yung siyempre gusto natin malakas pati yung mga organization natin. Pero gusto natin maiwasan yung palakasan system na oo, gusto natin malakas, malaking tulong ang mga organization. Ngayon pa lang, nakikita ko na yung 3 represented ngayon na organization, NGO po kayo. Pero ang laki ng naitutulong nyo sa pamahalaan. Totoo po yan. Nakita na po natin yan itong nakaraang taon. Pero ang iiwasan natin ay maging palakasan system tayo. Tingnan niyo po ang ibang sektor natin, naging lahat dumadaan sa organization. Hindi dapat gano'n ang mangyari. Kaya po ang tandaan po natin, sa ibang sektor nakita po natin, dumating sa punto na bago makakuha ng card, bago makakuha ng benepisyo, kailangan dumaan muna sa organization. Pag hindi nagbayad ng butaw sa organization, hindi pipirmahan ng presidente, hindi makakalapit sa tanggapan ng City Hall. Yan po yung mga inayos natin simula 2019, di ba? Tinanggal natin. Tapos, halimbawa sa isa, sabihin na, pangalanan na natin, sa senior citizens. Tingnan niyo po sa senior citizens, sino po yung mga nagalit, sino po yung mga natuwa sa mga pagbabagong pinakilala natin. Ang isang ginawa natin, Konsi Pao, tinanggal natin yung mga malalaking allowance ng mga opisyales. Diba, naalala po natin dati, pinasok sa Clean and Green yung mga opisyales, ang mga presidente, hanggang sa BOD ng mga seniors organization. Anong nangyari?
lahat kailangan dumaan doon. Pag hindi pinamahalan, pag hindi kabati ng presidente o hindi nagbayad ng butaw sa ano, wala naman sa batas na kailangan ka magbayad ng butaw bago ka magkaroon ng benepisyo. Ang benepisyo para sa lahat. Kung anong roles nyo sa organization, ibang usapan po yun. Pero kahit hindi sumama sa organization ninyo, dapat may benepisyo pa rin. Kasi mamamayan pa rin yan, di ba? Ano pong ginawa natin sa senior, inayos po natin. Tinanggal natin yung napakalaking allowance ng ilan lamang kung sino yung malakas noon. Di ba? Hindi pwede yun. Ano pong ginawa natin? Tinanggalan natin sila ng senior, naglunsad tayo ng local senior pension na mas marami ang nakinabang. Yung sa mga POT, yung allowance ng ilang opisyalis, ilang daan lang yun. Nasa ilan yun pa? Nasa 200? Naalala niyo ba, Sir Allen? More or less, mga 200 plus, mga ganun. Yun lang, sila lang yung may ganung allowance, napakalaki. Nung tinanggal yung allowance, yung iba sa kanila, nagalit sa akin. Kasi dati, laki nung nakukuha nila. Pero hindi pwede yung ganun eh. Hindi pwede yung palakasan. Kailangan, nakikinabang kung sino talaga yung sektor. So, yun nga po, ilan yung malalaki allowance sa ilan, tapos dun tayo sa local senior pension. Tapos na walang ibang pension, 65 years old, wala nang income, merong regular na benepisyo na tatanggap sa halagang bali 6,000 per year po yun. No? Yun po yung ginawa natin. Ano. So, ganun din po sa solo parent at sa iba pang sektor, ganyan po yung framework natin. Ganyan po yung ginagawa natin. Gusto natin yung programa kung saan makikinabang ang pinakamaraming bilang, lalo na yung pinakanangailangan talaga. At pangalawa, yung programa natin dapat walang palakasan, hindi yung mas nakikinabang yung maliit na grupo sa nakararami. Okay po. So, muli po, maraming salamat na nakita naman po natin. Ma'am Tess, nasa ilan? Ma'am Cheryl, nasa ilan po tayo na may allowance na sa solo parents natin? Every month po. Yung 1,000 per month. Nasa 3,500 solo parents na sa Luzon ng Pasig ay may regular allowance. Maraming salamat po. So, yun lang po muna. At gusto niyo po ba gawin natin 5:30 AM yung flag racing para hindi kayo mainitan? Maraming salamat po sa inyong lahat. Good morning. Adjourn na po tayo.